Siya nag-umpisa at sinasabi niya siya magtatapos. Hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa pero taong bayan na magtatapos. Sinungaling si Bongbong Marcos, siya nag-umpisa, pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA. Unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Next. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not invalid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mo blanco-blanco dyan sa pera ng tao. So, kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President. Let me tell you, as President, I am going to give you a... Kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. Run for your money. Just last month, I had to read 4,057. Tama na. Take note, he read 4,057 pages. So, alam niya yung GAA 2025 ang laman na nandun nakasaksak yung 100 billion na para sa kanya. Makikita niyo mamaya. Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Yeah. So, he analyzed it, he studied it. I cannot find those damn blank items. Sinungaling na mastermind. Sinabi niya rito na he analyzed it. So, alam niya lahat ang nasa loob. And he vetoed it. Out of the 100 billion inserted by Saldico and Martin Romualdez, 1.15 lang ang tinanggal. Ang tinanggal doon, 250 million for Palawan, na importante yun sa Palawan para sa port nila dahil dami ng turista sa Palawan. I think they're having 15 to 20 flights a day. Importante yun, tinanggal. 100 million tinanggal sa Cebu para sa irrigation. 800 sa Abra tinanggal. So 1.15 lang ang tinanggal. So ibig sabihin, pinirmahan pa rin niya yung 98.85 billion na para sa kanya. Tuloy mo. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of GAA, General Appropriation Act. This is the kidnapping of Duterte.
Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Patanong nga. Kayo, nandito ng bela. Ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko? No warrant of arrest. The warrant of arrest were issued later, after the arrest. You have to bring me today. Tigos ang administrasyon, lumakas ang simpatya kay Duterte na wala ang boto sa Visayas at Mindanao. Natalo ang senatorial slate ang administrasyon, panalo ang senatorial slate ang oposisyon. Bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, kaya kailangan umarkila ng PR man para baliktarin ang sitwasyon. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ako, ayoko ng gulo. Gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. So, tuloy-tuloy pa rin ang character build-up. Tuloy-tuloy ang scripted na interview para character build-up ang actor president. Pasensya na uli, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. 1. 4 pesos sasabihin ng mabait. Ahensya ng Bongbong Marcos. Sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po. 2. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait niyo, sir. 3. Ang bait niyo talaga. 4 times na mabait si Marcos. Marami PR nagsasabi man, sa akin yan. binibuild up. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Sinungaling ito na presidente. Now, ang susunod, the stage is set. The mastermind will become the hero. Kailangan ilaglag ang mga senador at congressman para maging hero siya. Iniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya, si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita sa congressman pati projects. Kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. The actor mastermind, ako ang maglalagtad ang katiwalian para hindi ako mabintangan at hero pa ako. Let's go back to the SONA 2024. Bongbong Marcos mentioned, he built, pinagyabang niya, nakagawa to 23-24, 5,500 flood control projects and more. Ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mga nabudol. Mastermind after the SONA 2024, binintangan ni Bongbong Marcos ang kalikasan at ang mga taong bayan na hindi marunong magtapon ng basura ang dahilan ang pagbaha. President Ferdinand Marcos Jr. pins the blame on climate change and improper trash disposal after he inspects severely flooded areas in Metro Manila.
the amount of water was not as bad as Illoy. But the effect was greater than Illoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Sana matuto naman ng tao niya kung ba't kayo nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara. Yun to para. Hindi yung mga flood control na tinayo niya. Binanggit niya na pinagyabang, mahigit 5,500 flood control ang natayo niya. Ngayon, di pa na sinasabi. Maliwanag na pinagyabang niya ang more than 5,500 flood control projects. Ang nagawa niya noong 23 and 24 for 2 years. Pero ang anomalya, ang flood control na project ay nag-umpisa noong 20, 23, 24, and 25. Dahil 22 wala pang budget. Gumawa ng pera ang administrasyon ang mga kasama at ang mga kasama niya. Next. Mastermind at actor, nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. At hindi niya binanggit, take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez, dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So, tatlo lang sila nakakalam. So, maliwanag mga kababayan na tatlo lang sila nakakalam dito. Pagkatapos ipagmalaki noong 2024 ang more than 5,500 flood control projects, sa 2023-24, biglang nag-iba ang sinasabi ngayon sa Zona 25. Pagmasdan ang mannerism ni ang bibig ni Bongbong Marcos habang nagsasalita. Yun daw ay epekto ng cocaine. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Nante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong mata na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinungaling na presidente ito. Maliwanag na sinungaling. Sila nagdakaw sa panghiro. Sige, tuloy natin. Bata pa lang, ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Bata pa lang kami, ni Bongbong, alam na namin, ang buong pamilya, ang problema sa kanya. Batid ko na nagdadrug siya. Amy Marcos, yung kapatid na nagsabi ng dadrag. Kaya hindi pwede magpatuloy ito dahil ang nagdadrugs o palaging high sa cocaine, hindi na tayo pwede, puro mali-mali lang ginagawa. Puro liwanag na, tapatan, niluloko tayo. Ninanakaw ang kapatid ng bayan, harap-harapan. Tuloy natin. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project. At palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte,
na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Ipapakita ko sa inyo ang mga project sa Ilocos Norte. ICI, dalawa lang pinakita, palpak na. Pero makita nyo mamaya kung gaano kasama ang mga proyekto ron. That's in Ilocos Norte noong November 13. Dalawa lang pinakita, diyan ang pinakamaganda nila. Kamay lang natatanggal na yung semento. Nueva Era, Ilocos Norte. Yun lang pinakita. Tapos, iba pa. Alleged completed, by the way, for your information, all the projects in Ilocos Norte are paid in advance. Lahat sa buong bansa, paid in advance, kaya marami silang pera na kolekta. Tuloy. Ilocos Norte lang na ito. Wala pang Bulacan, wala pang Mindoro, wala pa yung iba. Sa Ilocos Norte lang ipapakita natin. All paid in advance. Yan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ghost Project, Substandard, the province of Bongbong Marcos and District of Congressman Sandro Marcos. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-investiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gabo, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Padsan River na sira agad. Ito sir, pag-subscribe ko eh. Kung sir, ayun lang. Lagyan ng parang mga simple na bill. O sir, bali pangalawa na ito lagi. O sir, yung dati kasi sira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Ito na. Bali, 1 year lang siguro, gano'n. Pangalawa na sir. Pang taon na sira sir. Ilocos Norte lang po ito. Kanya mga proyekto nila. Paid in advance. May mga date pa yan. Padsan River, Ilocos Norte. Substandard. Pulo River Poblacion, Municipality of Adams, ilang buwan pa lang nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Completed, nasa record. Naka-record po sa Public Works and Highways na bayad na lahat ito. Puro substandard, puro ghost project. May date yan. Nandiyan yung mga date. Sige, tuloy. Yan. So, lahat ng project ito na fully paid, may project completed as per record, completed, paid. Sige, tuloy lang. At sa Padsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, gumuho na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga motorista. Pati daan, naapektuhan na. Ito, completed lahat. Sa record, all paid, completed.
Hindi lang alleged to, completed with record. Another sa pagudpod papuntang lungsod ng Adams, maradaanan ninyo ang sirang tulay. Pakiayos naman sa kontraktor, delikado na mga sira, nakatiwangwang pa mabakal. Papunta naman sa windmill sa barangay Tagiporo, tingnan ninyo ang revetment na nasira. Kakahiya naman, nakikita ito ng mga turista na dumadaan sa area. Pacheck na lang din po ang ginagawang flood control sa poblasyon municipality of Pasukin. May reklamo kasi ang mga residente. Nasa isumbong ng Pangulo website din ito. Another gross project, anomaly. Marami pa yun, ha? Because they have less than 200 flood control project in Ilocos Norte. Marami pa yun, pero tatagal tayo, kaya shortcut na natin. Another gross project, anomaly in Ilocos Norte, December 29, as Daily Tribune. But residents of Barangay Cabarwan, Pidig, Ilocos Norte, are staring at today is not a bridge, but a concrete piles rising from the river. Even as government records show, a 28.46 million project Facebook as completed. Completed na raw yan. Yan ang mga project nila sa Ilocos Norte. Unfinished pero paid. So maliwanag. Maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw na linuloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Tuloy lang. Ang kontraktor, karamihan, yung tinayo nilang mayor sa Lawag, si Alcid, bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsal pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Naka-record. January 30. So, lahat naka-record po. Wala akong nilabas dito na hindi naka-record. Sige, tuloy mo. Ayan, ang Megapolitan ay owned by Mayor of Lawag. Lawag City of Bongbong Marcos. Paborito yun ng kontraktor. Lawag City Mayor, favorite contractor. Wala nang hiya-hiya ito. Bigyan ng bilyon-bilyon. Flood control. Hindi na alam si completed yung mga yung bayad na, may date eh. These are all the projects in Ilocos Norte. Oh. Kung hindi gross project, substandard.